GR. Number 195,584. November 10, 2021. Ang kumpanya ay isang service center na nag-install ng mga air conditioning unit. Para sa bawat pag-install, ang kumpanya ay nagpapadala ng isang pangkat na binubuo ng isang pinuno ng pangkat at dalawang katulong. Ang isang tools materials request form ay pinupuna ng isang team leader bago at pagkatapos ng bawat trabaho para ma-account at ma-liquidate ang lahat ng item na ginamit at ibinalik ng team. Noong Hulyo taong 2007, nakatanggap ang kumpanya ng trabaho mula sa isang customer. Isang surveyor mula sa kumpanya ang bumisita sa site at gumawa ng paunang pagtatansya ng mga gastos para sa trabaho sa pag-install. Noong ika-13 ng Hulyo taong 2007, nagpadala ang kumpanya ng mga empleyadong sina D, T at R upang isagawa ang trabaho. Bilang pinuno ng pangkat, ni-request ni D ang mga materyales na kailangan nila. Gayunpaman, sa panahon ng pag-install, ang kanyang team ay gumamit ng drain pipe na hindi kasama sa kanilang request form. Nakatanggap din sila ng karagdagang 300 mula sa kliyente na hindi idineklara sa management. Dagdag pa, ang transaksyon ay hindi na ipasok sa kanilang ulat ng serbisyo habang ang opisyal na resibo ay naiwan na blanko. Pagkatapos ng trabaho sa pag-install, hindi inendorso ni D ang hindi nagamit o labis na mga materyales at sa halip ay hiniling ni T na ibalik ang mga hindi nagamit na materyales. Nang sumunod na araw, napansin ng storekeeper ng kumpanya na nawawala ang drain pipe at ilang sobrang materyales tulad ng mga copper tube at wire sa mga materyales na ginamit ng team ni D. Ang pagsisiyasat sa insidente ay nagsiwalat na ang mga workers ay nag-install ng drain pipe na wala sa kanilang request form at nakatanggap sila ng karagdagang 300 mula sa kliyente, kung saan ang halaga ay ipinamahagi sa mga katrabaho ni D. Alinsunod sa patakaran ng kumpanya, ang pangkat ni D ay pinagmulta ng doble ng halaga ng mga nawawalang item na babayaran sa pamamagitan ng salary deduction. Ayon sa kumpanya, tumanggi si D na bayaran ang multa at, pagkatapos nito, tumigil sa pag-uulat sa trabaho. Para sa kanyang bahagi, itinanggi ng empleyado na ang halaga ng 300 na natanggap ng kanyang koponan ay partikular para sa drain pipe. Ipinaliwanag niya na siya at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay tumanggap ng halaga na kusang loob na ibinigay sa kanila bilang tip para sa pag-install ng air conditioning unit. Dagdag pa, itinanggi niya na inabandonan niya ang kanyang trabaho. Ayon sa kanya, sinabihan siya ng manager na, "Huwag ka munang magpakita sa akin, mainit ang dugo ko sa'yo." And tapos na tayo, ito ang nagtulak sa kanya na magsampa ng reklamo para sa illegal na dismissal sa labor arbiter. Ang isang pagsusuri sa mga talaan ay nagpapakita na kahit na may pinakamaliit na posibilidad na ang empleyado at ang kanyang koponan ay maaaring napagkamalan ang 300 bilang tip mula sa kanilang kliyente, at si T ang namamahala sa accounting para sa mga tool na ginamit, nananatiling hindi mapag-aalinlanganan na lahat ng tatlong empleyado ay alam at tiyak na inamin ang pag-install ng 2 metrong tubo na wala sa request form. Kaya hinanap ng kumpanya ang mga materyales na nawawala o hindi nakuhang ibalik sa opisina. Nang mabaigo ang pangkat ng empleyado na i-account ang mga nawawalang item at sa wakas ay umamin sa kanilang mga lapses, pinagmulta sila ng management para sa mga nawawalang materyales. Ngunit ang tanging dahilan ni DICT ang may pananagutan sa mga nawawalang bagay kaya tumanggi si D na magbayad ng multa. Binibigyang diin na si D ang pinuno ng pangkat para sa partikular na proyekto sa pag-install, kaya responsable siya sa mga gawain ng katrabaho niya. Kaugnay ng parusa na maaaring ipataw ng isang tagapag-empleyo sa isang nagkamali na empleyado at kung ang isang tagapag-empleyo ay maaaring tanggalin ang isang empleyado sa trabaho, ang Labor Code ay nagbibigay na ang isang empleyado ay maaaring ma-terminate para sa makatarungang dahilan. Ang hindi pagsagot ng empleyado at ng kanyang team sa drain pipe, mga copper tube, at wire na ginamit ng kanyang team sa pag-install ng air conditioning unit ng kliyente ay maling pag-uugali, bagamat hindi ito seryoso. Ang kumpanya ay may isang patakaran na ang lahat ng mga materyales na ginamit para sa isang proyekto ay kailangang isaalang-alang at ang hindi paggawa nito ay may multa na doble ang halaga sa mga nawala na materyales. Sa yugtong ito, ang naturang pagkakamali na ginawa ng isang empleyado ay hindi marapat patawan ng parusa ng pagpapaalis. Kaya, ang mga empleyado ay nararapat na pagmultahin ng halagang 764 bawat isa. Gayunpaman, ang mga kasunod na pagkilos ng team leader tulad ng kanyang hindi makatwirang pagtanggi na sumunod sa patakaran ng kumpanya at pagpasa ng sisi sa mga miyembro ng kanyang team para sa kanilang mga paglabag ay nagpapahiwatig ng kanyang maling layunin at sadyang pagsuway. Ang kanyang sagot na, "Tinanong ko lang po bakit agad nakarating po agad sa inyo, yung kunting problema, pwede naman natin kausapin muna mga kasama ko," ay nagpapahayag ng kanyang intensyon na itago sa kumpanya ang nangyaring nakawan.
Matigas ang ulo at hindi makatwiran ang pagtanggi na sumunod sa patakaran ng kumpanya pagkatapos gumawa ng isang paglabag na nangangailangan ng kanyang pagtanggal sa trabaho kung pinili lang niyang bayaran ang multa, gaya ng ginawa ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ang kasong ito ay magtatapos sa ibang resulta, gayunpaman, ang empleyado ay hindi nabigyan ng procedural due process sa kanyang pagtanggal sa trabaho. Ang pasanin ng patunay upang ipakita na mayroong hindi makatwirang pagtanggi na bumalik sa trabaho ay nakasalalay sa employer. Kapansin-pansin, walang sulat na bumalik sa trabaho ang ipinadala sa empleyado kung talagang tumanggi siyang mag-ulat sa trabaho. Nabigo ang kumpanya na suportahan ang kanilang mga paratang na inabandona ng manggagawa ang kanyang trabaho. Bilang partidong nagpaparatang ng pag-abandona, dapat suportahan ng kumpanya ang kanilang mga paratang na may malaking ebidensya. Ang malaking ebidensya ay ang dami ng nauugnay na ebidensya na maaaring tanggapin ng isang makatwirang isip bilang sapat upang suportahan ang isang conclusion. Bukod sa kanilang hubad na mga paratang na ang manggagawa ay huminto sa pag-uulat para sa trabaho, walang ebidensyang ipinakita upang suportahan ang assertion na ito. Para sa kabiguan ng kumpanya na sumunod sa twin notice requirement sa pagtanggal ng manggagawa sa trabaho, sila ay mananagot para sa nominal na pinsala sa halagang 30,000. Inutusan ng kumpanya na bayaran ang empleyado ng hindi nabayarang holiday pay, service incentive leave pay, 13th month pay, sweldo mula ika-30 ng Hunyo hanggang ika-14 ng Hulyo taong 2007, at nominal na pinsala sa halagang 30,000.